mabaho, madumi, kadiri, nakakasuka. Ganito ilarawan ng kanyang mga kaklase ang tendero ng bagoong na si Dylan. Ginawang katatawanan, pinahiya sa harap ng maraming tao, nilait at kinutya ang kanyang karukhaan. Mahanap kaya ni Dylan ang mundong nakalaan para sa kanya? Ito ang kwentong inyong matutunghayan sa videong ito. Pero bago ang lahat, don't forget to hit the subscribe button, pati na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bago pa nating pasabog na mga video sa mga susunod na araw mga parikoy. Kung handa na kayo, umpisahan na natin in 3, 2, 1. Sa harap ng eskwelahan ni Dylan ay may maliit na pwesto at nagbebenta ng mga pangmeryenda ang nanay niya na si Aling Chedeng. At sa tuwing bakante si Dylan sa kanyang klase ay masaya siyang tumutulong sa pagtitinda sa mga estudyante at ang pinakamabenta sa kanila ay ang tinda nilang mangga na may bagoong. Isang araw ay malakas na nagtatawanan ang mga kaklase ni Dylan na sina Nancy, Nate at Sonia habang bumibili ng pagkain sa maliit na tindahan ng nanay ni Dylan noong break time nila sa klase. Aling Chedeng, pabili ng mangga na may bagoong, wika ni Nate. Tatluhin mo na Aling Chedeng, sunod ding wika ni Sonia. Dylan, anak, pakiabutan nga ng 3 mangga na may alamang tong mga kaklase mo, wika ni Aling Chedeng. Dylan, damihan mo ng bagoong. Yang baso, punuin mo, bibilhin ko. Nakangising wika ni Nancy. Ang dami na niyan para sa 3 mangga. Saan nyo ba gagamitin yan? Nagtatakang tugon ni Dylan. Paki mo ba? Gusto ko eh. Tsaka babayaran ko naman, di ba? Ayaw mo? Malditang sagot ni Nancy. Anak, bigyan mo na. Madami pa naman tayong bagoong. Magluluto ulit ako pag uwi natin. Iha, pagpasensyahan mo na si Dylan. Hayaan mo na. Huwag mo nang bayaran yung extra bagoong ninyo, wika ni Aling Chedeng. Hay nako Aling Chedeng, pagsabihan mo yung anak mo, pakialamero na, reklamador pa. Hindi niya ba alam na customer is always right? Oy Dylan, yan ang bayad. Keep the change. Pambili mo ng good manners. Pagtataray muli ni Nancy habang paulit-ulit niyang iniirapan si Dylan. Pagkaalis ng 3 kaklase ni Dylan ay wala silang tigil na nagtatawanan habang nagbubulungan at sinisenyasan ng middle finger si Dylan. Bagamat bad trip si Dylan sa oras na iyon, ay pinili na lang nitong huwag nang pumatol dahil na rin sa pagpigil sa kanya ni Nanay Chedeng. Noong malapit nang matapos ang break nila sa klase, ay bumalik na sa loob ng classroom si Dylan kasama ang best friend niyang si Janine. Habang nag-aantay sa kanilang guro sa susunod nilang subject, ay minabuti na Dylan at Janine na gawin na nila yung ibang homework nila para bukas. Ngunit pagbukas ni Dylan sa kanyang bag, laking gulat niya nang makita niya ang nagkalat na bagoong sa loob nito at lahat ng laman ng bag niya kasama ang mga notebook at libro ay puno ng bagoong ang bawat mga pahina nila. Yuck! Ano yun? Ang baho! Ang lansa! Malakas na wika ni Nate. Oo nga! Nakakasuka! Like, ew! Sunod pang pambubuyo ni Nancy, sabay buhos ng isang basong bagoong sa ulo at mukha ni Dylan. Yan ang bagay sa'yo,
kaamoy mo yung paninda mo. Kahit anong gawin mo, umaalingasaw yung lansa mo. Tumatawang wika pa ni Sonia. Lingid pala sa kaalaman ni Dylan, kaya pala humingi ng madaming bagoong ang tatlong mayayabang na magkakaklase ay para ibuhos din nila sa mukha at ulo ni Dylan. Ano bang problema nyo, ha? Ang yayabang nyo, palibhasa kasi hindi nyo matalo sa academics si Dylan. Ang bibiter nyo. Palabang wika ng best friend ng binata na si Janine. Bakit? Magsusumbong ka? Lalaban ka? Subukan mo lang at ipapatanggal ko kay daddy sa trabaho yung tatay mo. Matapang na pananakot ni Nancy kay Janine dahil ang ama ni Janine ay tauhan ng kapitan na ama naman ni Nancy. Maliban kay Janine ay walang ibang nagmalasakit kay Dylan sa kanyang mga kaklase na nakasaksi sa ginawa sa kanya ng tatlong mayayabang. Bagkus, lahat sila ay nagtawanan pa habang pinapanood na tumutulo ang bagoong sa ulo ni Dylan hanggang sa kanyang school uniform. Dahil sa matinding inis ni Dylan, ay kinuha niya ang nagkalat na bagoong sa kanyang bag, ulo at mukha at mabilis niya itong ipinunas din sa pagmumukha ni Nancy, Sonia at Nate. Sabay mabilis itong tumakbo pa uwi sa kanilang bahay at hindi na pumasok pa sa iba nilang klase sa araw na iyon. Ang ginawang paglaban sa kanila ni Dylan ay nagdulot ng matinding galit sa tatlong mayayabang at dahil dito ay hindi sila papayag na hindi makaganti sa mahirap na binata. Kaya naman kinabukasan, dahil sa pinagkampihan ng mga kaklase niya si Dylan at pinagdiinan nilang lahat na siya ang pasimuno ng gulo at kung ano-ano pang mga mabibigat na bintang nila sa kanya. Bagamat wala itong mga katotohanan, ay sinuspindi nila sa eskwelahan si Dylan. Lingid sa kaalaman ng lahat, ay bukod pa pala sa pangyayaring iyon, ay mas madami pang mas malalang ginawa ang grupo ni Nancy, Sonia at Nate kay Dylan na pinalagpas na lang niya dahil ayaw niyang maalis sa trabaho ang tatay niya na isa namang trabahador din sa manukan ng kapitan na ama ni Nancy. Ang pangyayaring ito ay nagdulot ng matinding epekto sa buhay ni Dylan. Magmula noon ay labis na bumaba ang kumpiyansa ng binata sa kanyang sarili at halos ayaw na nitong lumabas sa kanilang bahay. Naging laging balisa si Dylan at madalas ay tulala ito sa kawalan na labis naman na ikinabahala ng kanyang pamilya. Hindi nagtagal ay nagpasya ang mga magulang ni Dylan na umalis na sa lugar na iyon dahil nakahanap ng trabaho ang tatay nila sa ibang lugar at minabuti nilang sumama na silang buong pamilya para na rin matulungan si Dylan na makapag-umpisa ng bagong buhay dahil labis nitong dinamdam ang mga masasakit na pangyayari sa kanya sa eskwelahan dahil sa kagagawan ng mayayabang niyang mga kaklase. Laking tuwa noon ni Nancy, Sonia at Nate dahil sa pag-alis ni Dylan ay sila na ang nanguna sa kanilang klase at wala na silang naging kalaban sa kahit na anong larangan sa kanilang paaralan dahil tanging si Dylan lamang ang hindi nila kailanman nalamangan sa academics at maging sa mga extracurricular activities. Tanging si Dylan lamang ang naghatid ng karangalan sa kanilang eskwelahan noong manalo ito sa mga quiz bee, oration at Battle of the Brains. Tanging si Dylan lang din ang tanging estudyante nila na nakarating sa palarong pambansa at nag-uwi ng gintong medalya. Ito ang mga dahilan noon kaya pinag-iinitan ng mayabang at makapangyarihang grupo si Dylan. Ngunit sa oras na iyon ay nagtagumpay nga si Nancy, Sonia at Nate dahil wala nang Dylan na matinding tinik sa kanilang lalamunan. Lumipas ang mahabang panahon
Madaling araw noon. Nagmamadaling nagpunta si Nancy sa bahay ni Nate. Nate, tulungan mo ako. Ang baby ko, nahihirapang huminga. Hingal na sigaw ni Nancy. Bakit? Anong nangyari? Asan yung asawa mo? Gulat na wika ni Nate. Iniwan na kami ng ungas na yon. Sumama na sa kabit niya. Tsaka ako naikwento. Tulungan mo ako. Hindi ko alam ang gagawin ko. Walang-wala ako kahit na 5. Baka mamatay na ang baby ko. Naluluhang sagot ni Nancy. Ganun ba? Bilisan na natin. Dalhin natin sa ospital ang baby mo. Wika ni Nate. Paano nga? As in, Nate, wala akong kapera-pera. Paano ang baby ko? Takot na wika ni Nancy. Wala din akong pera eh. Alam ko na. Punta tayo kay Sonia. Baka may pera yun. Tsaka hiramin na rin natin yung tricycle ng pinsan niya para madala na natin sa ospital ang anak mo. Natataranta na ring tugon ni Nate at dali-dali na silang tumakbo papunta sa bahay ni na Sonia. Sonia, Mare, tulungan mo kami, ang baby ko. Sigaw ni Nancy. Bakit? Anong nangyari? Gulat ding tanong ni Sonia. Ang anak ko, please, tulungan niyo ako. Hirap na siyang huminga. Umiiyak ng wika ni Nancy. Tara na sa ospital. Tawagin ko yung pinsan ko para ihatid tayo. Kaso, 200 lang ang pera ko dito eh. Basta, bahala na dyan. Tsaka na natin problemahin. Tara na, baka kung anong mangyari kay baby. Wika ni Sonia at nagpahatid na sila sa ospital sa pinsan nitong tricycle driver. Dahil sa pangyayaring iyon ay nalaman nila na mayroon palang karamdaman sa puso ang anak ni Nancy at kailangan itong maoperahan sa lalong madaling panahon. Dahil walang kakayahang pinansyal si Nancy para sa gastusin ng operasyon ng kanyang anak, ay tinulungan siya ng ospital na may lapit sa charity. At awa naman ng Diyos, ay agad na nabigyan ng tulong ng charity ang operasyon at gamutan ng anak ni Nancy. Matapos ang operasyon ng bata, ay unti-unti na ring nanumbalik ang sigla nito hanggang sa pinayagan na siya ng mga doktor na makalabas sa ospital. Laking pasasalamat ni Nancy dahil kahit nakalabas na sa ospital ang anak niya, ay patuloy pa rin ang suporta ng charity sa gamutan ng bata. Naku, Mrs., napakaswerte ng anak nyo dahil talagang napakabait nang nag-sponsor para sa anak nyo. Nakangiting wika ng doktor. Oo nga po, Dok. Utang ko po ang lahat sa kanya. Hindi po mabubuhay ang anak ko kung hindi dahil sa kanya. Sana nga po ay personal akong makapagpasalamat sa kanya. Naluluhang wika ni Nancy. Madami na siyang natulungang mga pasyente dito sa ospital namin at maging sa ibang ospital din. Napakadami niyang charity works. Pero ang pinaka nakakabilib ay ayaw na ayaw niyang pinapaalam ang mga pagtulong niya kahit gaano pa kalaki ang mga donations niya. Pero hayaan niyo, Mrs., ako na lang ang magpapaabot sa kanya ng pasasalamat ninyo. Tugon ng doktor. Makalipas ang ilang linggo ay dumating ang araw ng follow-up check-up ng anak ni Nancy. At matapos nito ay mayroong ibinalita ang doktor na labis na ikinagulat ni Nancy. Mrs., may pinapabigay sa iyo yung nag-sponsor ng operasyon at gamutan ng anak mo. Ito ang imbitasyon. Early birthday celebration niya ito. Gusto daw kasi niyang maiba ang pagdiriwang niya ng kanyang kaarawan sa taong ito. Kaya nagpasya siya
na magkaroon ng handaan para sa lahat ng mga natulungan niya sa kanyang mga charity works. At sa pagkakataong ito ay nais na niyang personal na makita kayong lahat na natulungan niya. Naku, Mrs., sana makapunta kayo dahil bihirang pagkakataon ito na magpakilala ang napakabait na taong ito. At panigurado, may mga raffle dyan sa event na yan. Malay mo, isa ang anak mo sa mapalad na mabunot. Bongga ang mga papremyo nun, panigurado. Siya nga pala, pinapasabi niya na pwede mo daw imbitahin yung mga kasama mong nagdala dito sa ospital sa anak mo. Yung isang babae at lalaki. Nakangiting wika ng doktor. Talaga, Dok? Sige po. Naku, napakaswerte naman po namin. Sa wakas ay personal na akong makakapagpasalamat kay Sir. Naluluhang tugon ni Nancy. Saludo talaga ako sa taong yun. He is the best talaga. Idol ko yun eh. O siya, Mrs., nandyan na yung address at location. Nakalagay dyan yung mga landmark para madali niyong mahanap ang venue. May nakalagay na cash sa loob ng envelope para sa pamasahe at pangmeryenda nyo. Pero, huwag kayong masyadong magpakabusog kasi madaming pagkain doon. Alam ko kung paano maghanda ang kaibigan kong yun. Sige, Mrs., at pupuntahan ko pa ang ibang pasyente ko. Masayang wika ng doktor. Pag-uwi ni Nancy ay masaya nitong ibinalita ang imbitasyon sa kanila. Kaya naman nanghiram ng damit na maayos si Nancy kay Sonia at nanghiram naman si Nate ng polo sa kapitbahay nila. Pagsapit ng mahalagang araw na iyon ay minabuti nilang hiramin na lang ang tricycle ng pinsan ni Sonia para gamitin nila papunta sa lugar na pagdarausan ng okasyon. At si Nate na lang ang magmamaneho nito para makatipid sila kahit papano. Sinadya nilang maagang pupunta doon para may oras silang maghanap ng lugar kung sakali. Nate, tingin ko nandito na tayo. Itigil mo. Andun yung kubo na nandito sa mapa. Yan yung nakalagay sa landmark dito. Tara, magtanong tayo doon sa lalaking kumakain ng mangga. Wika ni Sonia. Sabi ko sa inyo sobrang aga natin. Ang dali lang naman palang hanapin ng lugar na to. Sigurado, wala pang tao sa venue. Sayang yung tulog ko. Inis na reklamo ni Nate. Ano ka ba? Mabuti nang maaga tayo para makapwesto tayo sa harapan mamaya. Gusto kong makita ng malapitan si Sir. Narinig ko sa sekretary ni Doc na ang pogi daw ni Sir. Aaura ako mamaya, no? Malay mo, si Sir na pala ang hinahanap kong Prince Charming. Kilig na wika ni Nancy. Naku Mars, ang aga-aga pa, nananaginip ka na? Konting preno Mars, naririnig ka ng anak mo. Tsaka tingin mo ba, papatulan ka nun? Siyempre, ang gusto nun ay kagaya kong sexy at sariwa. Sa tingin ko, ako ang mabebitan ni Sir Pogi. Balato mo na sa akin to Mars. Sayang naman tong nilagay kong pilik mata ko na 1 kilo kung di ako papansinin ni Sir. Pilyang tugon naman ni Sonia. Magsitigil nga kayo. Mabuti pa, bumaba na tayo at magtanong doon sa lalaking nakatambay sa kubo. Pasar na wika ni Nate. Paglapit nila sa lalaking nakatambay sa kubo na kumakain ng manggang hilaw na nakasawsaw sa bagoong, ay nabigla at nagulat sila dahil sa hindi inaasahang kanilang makikita. Excuse me, pwedeng magtanong? Wika ni Nancy. Ay, oo naman, kayo pala. Nakangiting wika ng tambay na lalaki. Teka, kilala ko to pero parang hindi siya. Baka kahawig lang.
Sunod na wika ni Sonya. Ako nga to. Yung kaklase nyo dati. Ako to si Dylan. Tugon ng tambay sa kubo na si Dylan. Putya, sabi ko na nga ba? Kanina ko pa tinitignan eh. Akala ko nga, kahawig lang. Hayop guys, tignan mo nga naman. May pag-asa palang pumuti at kuminis ang hampas lupang to. Tumatawang wika ni Nate. Ano nga palang itatanong nyo? Maikling sambit ni Dylan. Wala. Mali nga tong napuntahan natin. Buti na lang maaga tayo. May oras pa para hanapin yung venue. Well, obviously, hindi dito yung party na pupuntahan namin. A-attend kasi kami ng party na exclusive para sa aming mayayaman. Ikaw Dylan, hanggang ngayon, sa kubo ka pa rin nakatira? Mangga at bagoong pa rin ang kinakain mo? Yan ba ang pinagmamalaki mo noon na matalino? So disgusting! Malakas na pang-iinsulto ni Nancy. Tama kayo. Kubo ko nga to. Tsaka paborito ko pa rin ang mangga na may bagoong. Yan ba yung sinakyan ninyo papunta dito? Wika ni Dylan. Bakit? May problema? Nasiraan kami kanina sa daan. Yung kotse ko, iniwan namin sa talyer. So, we just hired a tricycle papunta sa venue kasi wala namang dumadaan dito na ibang vehicles. Alam ko yung iniisip mo. Hoy, para sabihin ko sa'yo, hindi kami kagaya mo na loser forever. Kami may mga sariling kotse, house and lot, at mamahaling mga gadgets. Madami kaming pera, hindi kagaya mo. Malditang wika ni Nancy. Tsaka nakita mo ba tong mga damit namin? Puro imported. Hindi gaya mo na ang cheap ng mga suot mo. For your information, yang suot mong sando at shorts, basahan lang namin yan. Well, sa bagay, basahan ka pa rin hanggang ngayon. Mayabang na wika naman ni Sonya. Ano palang nangyari sa mga balat nyo? Bakit parang sunog at madaming mga butlig? Tsaka parang madami kayong mga kagat yata yan ng mga insekto. Ayos lang ba kayo? Nagtatakang wika naman ni Dylan. Ulol! Kinayabang mo na yan? Ha? Umakyat kami sa bundok. Hiking ang tawag naming mayayaman sa ganun. Tapos, doon kami tumigil magdamag hanggang kinabukasan. Camping ang tawag naming mayayaman doon. Kaya kami nangitim at nakagat ng insekto. Allergies ang tawag naming mayayaman dito. Palibhasa, ignorante ka, wala kang alam, at habang buhay kang mahirap at walang narating sa buhay. Maangas na sigaw naman ni Nate. Okay. Ang cute naman ng anak mo, Nancy. Kalmado at nakangiting wika lamang ni Dylan. Dahil sa sobrang pagkainis ng tatlo sa dati nilang kaklase na si Dylan, ay nagkatinginan sila ng matatalim na nagbabadya ng isang matinding paghihiganti na hindi inaasahan ng kalmadong binata. Guys, dating gawi! Malakas na wika ni Nancy at agad na hinawakan ni Nate at Sonya si Dylan sa magkabilang kamay at agad namang ibinaba ni Nancy ang karga-karga niyang anak at mabilis na ibinuhos ni Nancy ang bagoong sa pagmumukha ni Dylan. Sabay walang humpay silang nagtawanan na parang wala ng bukas. Matapos nito ay mabilis silang umalis papunta sa sinakyan nilang tricycle. Ngunit nagulat sila nang may biglang dumating.
Oh my God! Anong nangyari sa'yo? Sigaw ng dumating na babae. Tignan mo nga naman. Hoy, Janine! Hanggang ngayon pala, mag-best friend pa rin kayo ng pulubing yan? Sa bagay, parehas naman kayong pulubi. Tumatawang sigaw ni Nate. Sabi ko na nga sila ang may gawa niyan. Sabi ko naman sa'yo, huwag mo nang ituloy. Una pa lang, masama na talaga ang kutob ko. Huwag mo nang ibigay yung... Maikling wika ni Janine dahil pinatigil na siya ni Dylan. Isa ka pa, Janine. Ang dami mong sinasabi. Etong sayo. Wika ni Sonya sabay hagis ng lupa kay Janine. Magsama kayo dyan. Parehas kayong talunan at mga hampas lupa. Malakas pang sigaw ni Nancy habang tumatakbo sila palayo sa kubo. Hindi nagtagal ay nagsipagdatingan ang mga tao doon dahil sa malalakas na sigaw na narinig nila. Sir Dylan, ano pong nangyari? Ayos lang po ba kayo? Sino pong may gawa nito sa inyo? Sila po ba? Tatawag po kami ng pulis. Salitang wika ng mga staff. Sir? Sabay-sabay na wika ni Nancy, Sonya at Nate. Sa oras na iyon ay nagsipagdatingan na rin ang mga bisita sa party na idadaos doon. Nancy, nandito na pala kayo. I assume na na-meet nyo na ang nag-sponsor sa operasyon at gamutan ng anak mo. Masayang wika ng doktor. Hindi pa po, Dok. Akala po namin maling lugar yung napuntahan namin. Saan po ba yung venue, Dok? Nanginginig na sambit ni Nancy dahil sa pagkabigla. Hindi kayo naliligaw. Tama ang pinuntahan nyo. Andun nga yung kubo na landmark sa binigay kong mapa. Andun naman sa kabila yung main gate ng hacienda ng bossing natin. Alam nyo ba na yung kubo ay ang paboritong tambayan ni bossing? Teka, parang nandun sa kubo si bossing kasama ang mga staff at fiancé niya. Tara doon, ipapakilala ko kayo ni baby. Wika ng doktor, sabay excited naman nitong binuhat ang anak ni Nancy at inakay naman niya si Nancy palapit sa bossing nila na mahilig gumawa ng mga charity works. Oh, bossing, anong nangyari sa'yo? Nako, nasobrahan mo yatang kumain ng mangga at bagoong Pati mukha mo pinakain mo na ng bagoong. Pabirong wika ng doktor. Wala to, Dok. Sagot ni Dylan. Nancy, siya si Bossing Dylan. Siya yung idol ko na napakabait na nag-sponsor sa operasyon at gamutan ng anak mo. Siya naman ang fiancé ni Bossing Dylan. Siya si Miss Janine, ang pinakamagaling na event coordinator na kilala ko. Of course, siya ang punong abala sa party ni Bossing Dylan. Ito nga pala yung anak ni Nancy Bossing. Few months ago, siya yung binigyan mo ng full financial support na nag-undergo ng heart surgery. Malakas na siya ngayon. Masayang wika ng doktor. Thanks for the introduction, Doc. Actually, Dylan and I know them so well. Right, Nancy, Sonya, and Nate? Sa katunayan, Doc, silang tatlo nga ang nagbuhos ng bagoong sa mukha ni Dylan After all, hindi talaga sila nagbago. Hanggang pagtanda, dala-dala pa rin nila ang pagiging balahura nila. I hate to say this, pero hindi nila deserve lahat ng binigay na tulong ni Dylan. Kung hindi lang dahil sa bata, hindi sana namin kayo tutulungan.
Tumanda kayo na walang pinagkatandaan. Wala kayong patawad kahit nakaharap ang anak mo, Nancy. Nagagawa ninyong mambastos ng taong walang ibang ginawa kundi tumulong sa kapwa. I am so disappointed. But what can we do? Yan kayo mga bastos at walang modo. Galit na wika ni Janine. Nancy? Oh my God! This is unbelievable! Nakakahiya ang ginawa ninyo ng mga kaibigan mo kay Bossing. Alam nyo ba na kaya niya kayo inaabangan dyan sa kubo? Dahil gusto niyang personal na ibalita na bibigyan niya ng full scholarship ang anak mo, Nancy. At kayong tatlo ay bibigyan niya ng mga trabaho sa kanyang mga negosyo. Gusto nga niyang personal kayong tanungin kung anong trabaho sana ang gusto ninyo para mailagay niya kayo sa trabaho na magiging komportable kayo at magugustuhan ninyo. Wait, Bossing Dylan, ibig sabihin sila pala yung madalas mong ikwento sa mga talks mo na nambuli sa'yo noong high school na naging dahilan para magsumikap ka sa buhay? Para hindi na mamaliitin at tatapakan pa ang pagkatao mo? Oh my! I can't believe this! Gulat na wika ng doktor. Dylan? Ikaw? Paano? Wika ni Nancy. Totoo ba to? Sambit naman ni Sonia. Seryoso ba? Wika din ni Nate. Yan ang sasabihin ninyo, Nancy? Wow! No apologies at all? Dismayadong wika ng doktor. It's fine, Doc. Janine, honey, sige na. Ibigay mo na yung scholarship certificate ng bata. Relax, hon. Isipin mo na lang na para yan sa bata. Okay? Love you. Nakangiting wika ni Dylan. Okay, honey. This is really unbelievable. Iba ka talaga, honey. Pasalamat sila at mabait ka. Naiiyak na wika ni Janine dahil sa sobrang inis nito sa ginawa ng tatlo sa kanyang pinakamamahal na best friend at sa oras na iyon ay fiancé na niya. Paglapit ni Janine kay Nancy para iabot ang scholarship certificate ay laking gulat nito dahil nakipagmatigasan pa rin hanggang dulo ang mayayabang na magkakaibigan. Huwag mong tanggapin, wika ni Nate. Pinapahiya na nila tayo dito. Sambit muli ni Sonia. At si Nancy, imbis na humingi ng tawad at magpasalamat, ay nanaig sa kanya ang pagiging mapagmataas. Kaya naman, agad nitong hinila ang anak niya at tumalikod na sila para umalis sa lugar na iyon. Teka nga, paisa lang. Matagal na akong nagtitimpi sa inyo. Malakas na sigaw ni Janine, sabay isa-isa niyang pinagsasampal si Nancy, Sonia at Nate. At agad na ring kinaladkad paalis ng mga gwardya ang mayayabang at mapagmataas na magkakaibigan. Ngunit sadyang mapaglaro ang tadhana sa buhay ni Numan. Makalipas ang ilang buwan, muling na ospital ang anak ni Nancy dahil magmula sa insidenteng iyon ay nahiya nang bumalik pa sa ospital si Nancy para ipa-check up ang kanyang anak. Sa pagkakataong ito ay kailangang muling operahan ang kanyang anak para mailigtas ang kanyang buhay. Makalipas ang ilang oras, nakita ni Nancy na magkausap sa lobby ng hospital sina Dylan at ang doktor.
Dahil sa sobrang pagkadesperada na ni Nancy sa oras na iyon, ay bigla itong lumuhod at nagmakaawa kay Dylan na muli nitong tulungan ang kanyang anak na nasa malubhang kalagayan at nag-aagaw buhay na sa oras na iyon. Tumayo ka dyan, Nancy. Hindi mo kailangang gawin yan. Kaya nga ako nandito dahil tumawag sa akin si Doc. Okay na ang lahat. Pwede nang operahan ang anak mo sa lalong madaling panahon. Ipaubayan natin lahat sa Diyos. Magdasal ka, Nancy. Magpakumbaba ka. Magsisi ka. Wika ni Dylan at marahan na itong umalis. Sorry, Dylan. Patawarin mo ako, Dylan. Diyos ko, buhayin niyo ang anak ko. Dylan, patawad. Sorry. Malakas na sigaw ni Nancy habang walang tigil sa pagbagsak ang luha sa kanyang mga mata. Sa awa naman ng Diyos ay muling nabigyan ng pagkakataong mabuhay pa ng mas mahaba ang anak ni Nancy dahil naging maayos ang kinalabasan ng kanyang pangalawang operasyon. Matapos nito ay nagpunta sina Nancy, Sonia at Nate sa hasyenda ni Dylan para humingi ng tawad at para sana magbakasakali na tanggapin nila ang alok noon ni Dylan sa kanila na trabaho. Ayos na yon. Ang importante ay buhay yung bata. Sa totoo lang, yung bata ang tinulungan ko. Hindi ikaw, hindi kayo. Dahil hindi kasalanan ng bata na masamang tao ang magulang niya at mga nakapaligid sa kanya. Sana ay hindi mamana ng anak mo ang ugali ninyo. Sana ay lumaki siyang may respeto sa kapwa at may takot sa Diyos. Pasensya na kayo, pero kalimutan na ninyo yung alok kong trabaho sa inyo noon. Hindi naman ako ganun katanga na mag-hire ng mga taong alam kong masahol pa sa hayop ang mga pag-uugali. Sige, makakaalis na kayo. Sana ay magbago na kayo. Wika ni Dylan at umalis na ito papunta sa paborito niyang tambayan na kubo at muling kumain ng paborito niyang mangga na may bagoong. At sa kubo naman ay naghihintay sa kanya ang kanyang pamilya at ang pinakamamahal niyang si Janine. Salamat muli mga pare-koy. Kung nagustuhan nyo ang video ito ay wag na kayong mahiya na magbigay ng isang like. At kung bago ka lang sa aking channel, don't forget to hit the subscribe button, pati na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bago pa nating pasabog na mga video sa mga susunod na araw mga pare-koy. Hanggang sa muli, salamat!